Master Jet, ask ko lang po halimbawa sa expanded MPL Flex, no? Ano po mas maganda i-buyout na PLI? Yung malaki po remaining o yung maliit? Kung ang target po syempre ay malaki pa net from GSIS. Salamat po. So halimbawa lang naman ito, no? What if, no? What if maging available ito expanded MPL Flex tapos mag-buyout ng mga loan sa bangko? Ano daw yung magandang i-buyout? Yung yung loan na malaki pa yung balance or yung loan na maliit na lang ang balance? Pero yung target niya kasi ay magkaroon ng malaking net from the GSIS. So yung target po is mas mataas na net proceeds coming from the GSIS. So ang sagot talaga natin dyan ay of course yung mas maliit po yung balance sa loan. No? Bakit? Kasi kung maliit po yung balance sa loan, edi mas maliit po yung magiging deduction doon sa loan amount mo sa GSIS. So mayroon po siyang chance na mas mataas yung net proceeds. Kung malaki yung balance ng loan tapos papabuyout mo doon, edi malaki yung deduction sa loan mo. So maliit yung net proceeds. Depende po sa target talaga, no, ng isa pong borrower kung ano yung mas pipiliin po niya. Pero so far sa ngayon, wala pa po tayong ideya kung meron bang limit sa maximum loanable amount pagdating sa expanded, o kaya kung meron mang limit, magkano, or kung walang limit, edi mas maganda, no? So sa atin dito ay what if lang naman, no, na mag-start na siya. So mas maganda yung maliit na balance ng loan para mas malaki yung maging net proceeds mo coming from the GSIS. Yun ay ano naman po yun, parang theory pa lamang po natin sa ngayon sapagkat wala pa po tayong guidelines sa expanded at hindi pa po tayo sure kung matutuloy na ba siya. So ang susi talaga ng lahat ay abangan natin yung guidelines. Kung matutuloy man siya, abangan natin yung guidelines at yun po yung ating pag-aralan para mas masagot po natin ng tama yung mga tanong na katulad po nito related sa expanded MPL Flex.